natin about the City Representative Toby Chanco, dating mayor din po. Lumusot pa, lumusot pa ko. Kong, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po, Congressman. Yes, magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng. Nag-file na kayo ng kaso sa Ethics Committee. Tama ho ba? Laban po kay Congressman Saldico? Yes, nag-file po ako. Actually, alam niyo po, yung final ko, dapat Lunes ko po isa-file yon. So, hindi ko pa alam yung testimony ni D.E. Alcantara. Kaya yesterday, ng hapon, late afternoon, nag-file ako ulit ng supplemental complaint dahil napagdugtong-dugtong na eh. Kung matatandaan niyo sa mga interview ko, lagi kong sinasabi, kaduda-duda kung ang isang congressman magdadala ka ng proyekto doon sa hindi mo distrito, number one. Number two, binanggit ko rin doon na yung mga dinadalang proyektong yon ay hindi ni-request ng mga district congressman sa lugar na yon. So, papaano ang ibang congressman, mas alam mo kung ano yung pangangailangan sa isang lugar kaysa doon sa district congressman. At that time, open secret naman yung 20 to 25% eh. Nadidinig-dinig na namin yan eh. Kaya lang, hindi ko siya mabanggit noon kasi kung tinanong niyo ako, anong prueba mo? Wala. Ngayon, doon sa sinabi ni District Engineer Alcantara, nagkatugma-tugma na. Di ba sinabi niya, pag pumasok sa insertion, yung pondo, merong 20 to 25%. So yun, nagkaroon na ng connection yung insertion at kung bakit ko tinatanong, bakit naglalagay ng pondo sa isang distrito na hindi naman humihingi at yung kickback na kinukuha na 20 to 25%. So, ibig sabihin, pag nilagyan ng pondo, may kapalit na 20 to 25%. So, maliwanag na yung storya ngayon. Na hindi ko mabanggit noon kasi wala naman ako ebidensya. Okay, so ang magiging mangyayari nito, Congressman, ang magiging basis na ng Ethics Committee, yung testimonya na lumabas nitong si Alcantara at saka si Bryce Hernandez. Yes, kasi mas mabigat na ano na yun eh. Mas mabigat na complaint na yun. Yung sa akin, nung una is yung hindi pagpaliwanag nung small committee, yung hindi pagpaliwanag doon sa mga BICAM insertions, yung pag-absent niya nang hindi naman pinapakita yung medical records, yung possible na benefit doon sa SunWest, kung totoo bang nag-divest siya, naglampasan na ng mga pangyayari yun eh. Kahapon, mas mabigat yung testimonial ni Alcantara. So, nag-file na lang tayo ng supplemental complaint. Congressman, bakit anong legal personality ni Congressman Tiangco para mag-file ng complaint po laban sa inyong kapwa kongresista? Baka lang po may nagtatanong na bakit si Congressman Tiangco ang naghain ng reklamo? Alam nyo, Weng, responsibilidad din naman namin bilang congressman is to hold each and every congressman accountable, di ba po? Kasi lalong-lalo na ngayon, nakita mo naman na kailangan namin buhayin yung tiwala ng tao doon sa House of Representatives. Paano naman namin bubuhayin yan kung hindi makikita ng tao na pag kasamahan namin, nagkamali, may parusa din, di ba? So yun ang dapat natin ipakita sa ating mga kababayan na wala talaga kaming pinoproteksyonan. This is in line with the statement of Speaker Boji D na sinabi niya, di ba, yung mga corrupt, hindi natin po proteksyonan at papanagutin natin. Ay, base po sa, sorry po kung pakitama ako kung mali ako, Congressman, base po sa ethics rules, dapat pag halimbawa, para magkaroon o mag-acquire ng jurisdiction ng Ethics Committee sa isang complaint, dapat ito ay walang nakahain sa ibang lupon o judicial body, halimbawa, na naireklamo na o meron ng filed case or complaint. Kaya lang, bago po kayo nag-file ng complaint sa Ethics Committee, meron na sa DOJ, nag-imbestiga ng NBI, meron pang ICC. Paano po yun? ICI. 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 Nag-imbestiga na sila, pero wala po akong alam na may na-file na complaint. Okay. So, pwede pa? So, yun po. Pwede pang mag-acquire ng jurisdiction? Sa pagkaalam ko po. Okay. Sa pagkaalam ko po. Kasi ang pagkaalam ko, Weng, is nag-iimbestiga pa lang sila. Pero wala pang na-file na complaint. Okay. Yun So, po maliban na lang kung may ko. akit ito sa ombudsman or may iakyat na sa korte, saka pwedeng mag-hold off ang Ethics Committee. Yan po ang sinasabi niyo, Congressman Tiangco. Tila ganun yung mangyayari, no? Okay. But Okay. I think hindi ko alam kung tama yung pagkatanda ko eh. Pero doon sa
case ni Arnie Teves, hindi ko alam kung nauna ba yung, di ba finailan rin siya ng DOJ noon eh. Mhm. Pero tinuloy namin yung expulsion noon. Hindi ko alam kung alin yung nauna ha. Opo. Papag-aralan ko lang mabuti. Opo, opo. Okay. Ano na nangyari doon sa request po ninyong ilabas po yung small committee report, Congressman Toby? Wala na yun, wala. Wala na yun? Ganon? Wala pa rin hanggang ngayon. Mukhang wala talaga. Hindi na, pati Yung kasama po yun. Kasama yung Joel doon sa aking ano. Pero bago sa na speaker aking complaint. natin baka naman kaya na ilabas yon. Hindi, kay Joel, ano gagawin ni Speaker Borgini kung wala talagang report, ano ipapalabas niya? So talagang walang report. Pwede bang walang report yun, Congressman, kung official o hindi official yung usapan sa small committee, kaya walang minutes, walang transcription ng discussion, ganun ba yun? Hindi, yun nga yung pinipilit natin, Wayne, di ba? It is not a secret meeting, it is a committee meeting. Sa rules namin, dapat may report yan. So talagang outside. Paano kung ano po? Talagang outside ng poder ng approve committee. Official function. Oo. Oo, official function yun eh, di ba? Dapat nga, pagbalik nila may committee report yun eh. Yes. Lahat naman ng committee may report eh. So yun nga yung nakakapagtaka, di ba? Yun nga, kaya nga kasama yan doon sa una kong final na complaint na violation po yun ng rules ng House of Representatives. Sige, abangan namin yung development. In the meantime, Kong Toby, salamat sa oras. Good morning, Mag-ingat ka. sir. Thank you. Yes, good morning. Congressman Toby Chanco, mga kapuso, tinawag po ni Ako Bicol Party List Representative Saldico na walang basihan ang mga paratang laban po sa kanya. Ito po yung kanyang panig. Anya, sasagutin po niya yung mga allegations po sa kanya sa tamang pamamaraan at tamang forum. Standby lang mga kapuso, meron tayo flash report. Super Radio DZ